Part 21, Pamela. Nakangising nakatingin si Vera sa nakandusay na si Pamela. Nakakita niya ang dugong umaagos mula sa ulo nito. Maya-maya nilapitan siya ng kanyang tauhan. Ma'am, may paparating. At sa tingin ko po, grupo ni na Brad iyon, sabi nito. Natigilan naman siya. Imbes na may plano pa siya kay Pamela, bigla namang pagdating ng grupo ni Brad. Kaya nalito siya sa kung ano ang gagawin. Kaya naman umatras siya at inihagis ang susi ng sasakyan dito. Drive my car. Don't let them chase you, and if they do, kill yourself. Saad ni Vera at mabilis tumakbo papaalis sa lugar. Lalo pat nakita niyang papalapit ng mga sasakyan sa gawin nila. Samantala, habang nasakay sina Rafael at Miles sa kotse, papalapit sa lugar na alam nilang posibleng punta ni na Pamela at Vera, natigilan silang pareho. Na makita ang isang babaeng nakandusay sa kalsada, maging ang pagharurot ng isa sasakyan paalis sa lugar. Agad na inhinto ni Brian ang kotse at saka lumabas. Bumaling siya sa tauhan nila sa likod. Sundan ninyo ang kotseng yon. Sigaw niya at agad namang tumalima ang mga ito. Habang iba nilang tauhan, sinugod ang ilang kalalakihan na akmang aalis na rin sa lugar. Pamela! Sigaw ni Rafael na makilalang babaeng nakandusay sa kalsada. Napalingon naman si Brian nang marinig niyang sigaw ni Rafael at nakita niya rin kung sino ito. Kaya di niya alam kung anong kanyang magiging reaksyon. Pamela! Muling sambit ni Rafael at nanginginig ang kamay na hinawakan si Pamela sa mukha. Nakita niya ang mga galos sa braso nito, maging si Hera. Higit sa lahat ay nagdurugong ulo nito, na halos balutin na ng dugo ang mukha nito. Shit! Dalhin natin siya sa ospital. Agad na sabi ni Brian na mapansing natulala si Rafael sa nakitang kalagayan ni Pamela. Natauhan siya at agad binuhat si Pamela. Patakbo siyang pumasok sa kotse at agad namang pinaandar iyon ni Brian na makapasok ito na sasakyan. Matindi ang kabog ng dibdib ni Rafael habang nakatingin kay Pamela na walang malay. Nararamdaman pa naman ang pulso nito at nasisigurado niyang buhay pa si Pamela. Di ko alam kung si Vera ba ang may gawa niyan o si Albert. Nasisiguro kung may tauhan yun ni Albert pero nasan si Vera? Maya-maya sabi ni Brian. Hindi ko alam kung ano magagawa ko sa taong may kagagawan kay Pamela. Magbabayad siya sa ginawa niya. Mariing sabi ni Rafael at naikayam ang kanyang kamao. Hindi na nagsalita si Brian, lalo pat naramdaman niyang matinding galit mula kay Rafael. Pero sa sitwasyon ngayon ni Pamela, naisip niya kung tama bang sa ospital nila ito dadalhin. Dahil kapag ginawa nila iyon, malalaman ng lahat ang nangyari dito at uungkatin ang posibleng dahilan sa nangyari. Hindi natin siya maaaring dalhin sa ospital. Kilalang pamilya ang mga Buenafe kaya kailangan hindi lumabas sa may nangyari sa kanya, sabi ni Brian. Napakunot naman si Rafael at napalingon kay Brian. Nakita naman niyang seryoso ito sa sinabi. Kaya't napaisip na rin siya at napagtanto na tama nga ito. Maya-may napabuntong hininga siya. Tawagan mo si Mr. Morales. Sa kanya natin dadalhin si Pamela. Suhestyon ni Rafael. Agad nang tumango si Brian at kinuha kanyang cellphone. Minabuti niyang tawagan na lamang ito kahit na nagmamaneho siya. Hindi rin naman nagtagal, sinagot naman ito ang kanyang tawag at ipinaliwanag ang nais silang mangyari. Agad naman tong pumayag sa sinabi ni Brian at inaasahan itong pagdating nila. Doon natin siya dadalhin sa private clinic niya. Kompleto raw ang mga gamit niya doon, sabi ni Brian matapos itong makausap. Napatango si Rafael. Muling tinignan si Pamela. Nakikita niyang marami ng dugo ang nawawala rito. Kaya't sinabihan niya si Brian na bilisan ang pagmamaneho dahil nanganganib ng buhay ni Pamela. Ginawa naman yon ni Brian. Hanggang sa makarating sila sa lugar na tinutukoy ng doktor. Tahimik na ang paligid kaya wala na silang nakikita na mga tumatambay o naglalakad. Kaya mabilis na naging kilos sila at pumasok sa private clinic ng doktor. Nagulat pa to dahil sa nakitang kalagayan ni Pamela, ngunit wala na rin tong sinayang na oras at kumilos na kaagad. Na maipasok sa isang kwarto si Pamela, pinahintay na lamang nila sa labas upang gawin na niya ang kanyang trabaho. Kaya naman tahimik lang si Navarro at Rafael habang hinihintay na matapos ang doktor. Maya-maya tumunog ang cellphone ni Brian at nakita niyang isa sa tauhan niyang tumatawag, kaya't sinagot niya agad ito. What? Okay, I understand. Bye. Tugon niya dito. Napatingin siya kay Rafael at nakitang nakatingin ito sa kanya. Napabuntong hininga si Brian at naging seryosong tingin dito. Nakatakas sa mga tauhan ni Albert at kumpirmadong sa kanya nga iyon. Pero ang kotseng umalis kanina na pag-alamang kay Vera, pero iba ang nagmamaneho. Nabangga ito sa isang poste at patay rin na nakasakay dito ng isang lalaki. Hindi nila makita kung nasan si Vera, pero siguradong kay Vera daw yon. Paliwanag ni Brian. May nakuha ba silang ebidensya? Yes.
Kinuha na nila at wala silang iniwang kahit anong bakas pagdating ng mga rescuer, tsaka sila umalis. Kapag nakita natin yun, doon lang natin malalaman kung kasangkot ba si Vera sa nangyari kay Pamela. Dagdag ni Beryl. Napabuntong hininga si Rafael at nasa po ang kanyang noo. Pero nag-text siya sa'yo na magkasama sila ni Vera, kaya posibleng naroon din si Vera sa eksena. Maya-maya sabi ni Rafael, "Yeah, that's why I know that Vera was behind this." Seryosong sabi ni Beryl. Di na magawang tumugon pa ni Rafael at naging tahimik na lamang siya. Naroon pa rin ang kaba sa kanyang dibdib sa kung anong posibleng mangyari ngayon kay Pamela. Kung nabasa lang agad nila ang text ni Pamela kay Beryl, baka napigilan pa nila itong sumama dito. Halos kalahating oras sila naghintay sa labas para malaman kung anong kalagayan ni Pamela at umaasa silang magiging okay ito. Maya-maya rin bumukas ang pinto at lumabas ang doktor. Nakita pa nila ang dugo sa suot nitong puting damit at gloves. Agad silang lumapit dito upang alamin ang kalagayan ni Pamela. "How is she?" Agad na tanong ni Rafael. Let's talk about it later. For now, I don't have any nurse to assist me para palitan siya ng damit. Kaya naman, sino sa inyong pwede magpalit sa kanya ng damit? Sabi nito sa kanila. "I will." Agad na sabi ni Rafael. "Okay, Mr. McDavid. Wait, I'll get some dress for her." Sabi nito, tinilikuran muna sila. May kinuha ito sa isang box at nakita nilang hospital dress na naroon. Tsaka iyon binigay kay Rafael. "Ikaw nang bahala sa kanya. Magpapalit lang din ako," sabi nito. Tumango naman si Rafael saka siya pumasok sa kwarto kung nasan si Pamela at nakita niya tong nakahiga habang walang malay. Napansin niyang lininis na ng doktor ang dugo na kanina'y nasa mukha ni Pamela at ilang nasa kamay at paa. Kaya naman hinubad niya ang suot na damit ni Pamela ang puno ng dugo. Hinubad niyang lahat ng suot nito at muling nilinis ang dugong kumalat. Nakita naman niyang may bandage na mga sugat nito na may hiwa, kaya hindi na siya nahirapan pang bihisan si Pamela. Ilang minuto lang natapos niyang bihisan at linisan ng kaunti si Pamela at nakita na niyang maaliwalas na mukha nito. Subalit ngayon namamaga ang ilan dito. Dahil maputi ang balat ni Pamela, nakikita ang pasa sa balat nito, kaya't nakaramdam ng galit si Rafael dahil sa nakikita niya ngayon kay Pamela. Napapikit na lamang siya at pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Nakita niyang normal ang monitor na nasa tabi nito, ngunit hindi pa rin siya sigurado kung ligtas na nga ba ito. Binigyan niya ng huling sulyap si Pamela bago lumabas ng kwarto. Nakita niya pa ang doktor na nakaupo na sa table nito at pinalapit silang dalawa ni Beryl. As you can see, she's really in danger. Bumaba ang heartbeat niya kanina. At kung hindi agad siya naagapan, baka naubos ng dugo niya. Thank God that her heartbeat came back. And she responds when I tried to pump her heart. Her heartbeat becomes normal. But I found out something that may cause her suffer a bit. She have a head injury and I found out that this is not the first time that she bumped into something. Did you know about this? Saad ng doktor at naging seryoso ang kanyang huling sinabi. Nagkatingin na naman sina Rafael at Beryl dito sa sinabing iyon ng doktor. Actually, bago po nangyari ito, may dati pa siyang injury, lalo na noon na siyang naging dahilan kung bakit siya nawalan ng alaala. She suffered an amnesia and until now, maapekton pa bang dati yung injury? Saad ni Rafael. Nakita nila kung paanong natinig ang doktor at bagyang napatango-tango sa sinabing iyon ni Rafael. I see. Kaya pala may kakaiba ako nakita sa ginawa kong test sa kanya. She's fine now. Only our problem is her head. Kung yung sinabi mo ay posible maging malala o posible ding hindi, dalawang bagay lang ang maaari ding mangyari. Yung bumalik ang alaala niya o baka may mawala ulit na alaala niya, sabi ng doktor. Natigilan naman si Rafael at napakulot noong napatingin sa doktor. Bigla tuloy siyang nag-alala dahil sa sinabi nito na baka mawalan ulit ito ng alaala. Ano ibig niyong sabihin baka mawalan ulit siya ng alaala? Kung gano'n yung alaala niya ngayon, baka mawala yun at kapag nagising siya, hindi niya na kami makikilala, ganun ba? Narilito ang sabi ni Beryl, na naging dahilan upang matigilan din si Rafael. Bigla silang natahimik dahil sa posibilidad na iyon, lalo na si Rafael. Parang gano'n na nga. Yun ang unang alaalang nawala sa kanya na madaragdagan na isa pang alaala na mawawala. Kung bahagi kayo ng alaalang yun, talagang makakalimutan niya kayo. Paliwanag ng doktor sa sinasabing yun ni Beryl. Dahan-dahan naman napalingon si Beryl kay Rafael na bahagyang napayokot nakita niya pa kung paanong naikuyom nito ang kamay. Yun ang mga posibilidad lamang na maaaring mangyari sa kanya. Sa ngayon hanggang hula lang tayo sa posibleng mangyari. Malalaman lang natin kapag nagising na siya. Pagpapakalma sa kanila ng doktor.
Napabuntong hininga si Rafael at napatango na lamang sa sinabi ng doktor. Ayaw niyang panghinaan ng loob dahil sa posibleng mangyari kay Pamela, ngunit umaasa pa rin siya na sana maging maayos ito at bumalik na lang ang alaala nito. Marami pang inahabili ng doktor sa kanila bago ito nagpaalam na uuwi na muna at tawagan lang ito kapag may nangyayari kay Pamela. May bakanteng kama naman sa kwarto kung nasan si Pamela, kaya doon na rin siya magpapahinga upang bantayan ito. Habang si Brian naman nagpaalam din na aasikasuhin niya ang nangyari sa gabing iyon upang patunay na may kinalaman nga si Vera sa nangyari kay Pamela. Habang naiwang mag-isa si Rafael, hindi siya maalis sa tabi ni Pamela at tinawakan pa rito ang kamay upang maramdaman itong nasa tabi lamang siya. Hanggang sa hindi na malay nakatulog na siya habang hawak ang kamay ni Pamela. Naging maayos ang kalagayan ni Pamela matapos siyang asikasuhin ng kaibigang doktor ni Rafael. Ngunit hindi pa rin nagigising si Pamela at habang ganoon pa rin ang kalagayan nito, kumikilos naman si Rafael at Brian. Inaalam nilang mabuti kung may kinalaman nga ba si Vera sa nangyari kay Pamela. Sinuri nila ang mga ebidensyang nakuha ng tauhan nila. Nakita nila ang pouch ni Vera sa kotse, maging ang ilang IDs nito. Nakalagay din sa pangalan niyang kotse. Tinignan din nila ang CCTV na nakalagay sa katabing kanto kung saan nakita nila kung anong ginawa kay Pamela. Halos manggalaiti naman si Rafael habang nakatingin sa CCTV, lalo na kung paano nito sagasaan si Pamela. Nakita pa nila ang babaeng bumaba na sasakyan at nakita nga nilang si Vera iyon. Kinuha nila ang kuha ng CCTV at hindi niya hinahayaan na may makakuha pang iba nito. Matapos silang matipon ng mga ebidensya, tinawagan naman ni Barl ang kilala nilang abogado para ibigay ang mga ebidensyang iyon. Hindi alam ni Pamela na nung palong nasa isla pa sila'y palihim na kinuha ni Rafael ng litrato ang nangyayari sa kanya para kung sakaling maghanap na ebidensya, may maibibigay sila. Lahat ng mga ebidensyang nalipon nila ay laban yon kay Vera at James. Iba rin ang kay Albert na palihim din nilang kinikilos. Palihim din na kinausap ni Rafael ang magulang ni Pamela at sinabi niya sa mga ito na naaksidente si Pamela at kailangan muna nilang itago. Di naman inaasahan na magulang ni Pamela ang balitang iyon at nag-aalala sa kalagayan nito. Piniliwanag lang ni Rafael sa kanila na hawak niya si Pamela at nagpapagaling pa ito. Sinabihan niya rin ng mga ito na huwag sabihin sa ibang nangyayari kay Pamela, lalo na kina Vera at James. Sumang-ayon naman na magulang ni Pamela at nagtiwala kay Rafael. Matapos si makausap ang mga magulang ni Pamela, kumilos din sila laban kina Albert. Sinimulan na niyang laban dito't inutusan ng kanyang tauhan upang isa-isahin ang mga iligal na gawain nito. Matagal na nilang minamanmanan ang mga iligal na gawain ni Albert, kaya panahon na para mawala ito. Nagawa rin naman yon ng kanyang mga tauhan nang isa-isang pinasok ang laboratorio nito na may iligal na ginagawa. Hindi lang isa, kundi marami ang nagawa nilang pasabugin sa sakop ni Albert, kaya nasisiguro niyang magagalit ito na sobra sa kanyang ginawa. Pero dahilan na rin yon upang palabasin niya ito sa sariling lungga. Habang abala sila sa ginagawa nila laban kina Albert, nagtatago naman pansamantala si Vera dahil nga sa ginawa niya kay Pamela. Tanging si James lamang ang nakakaalam kung nasan siya at nagsinungaling siya dito na hinahanap siya ni Albert. Maingat naman si James sa galaw niya at sa pagpunta kay Vera, kahit ang dapat niyang unahin ay si Pamela. Wala siyang alam sa nangyari kay Pamela at pumupunta rin siya sa bahay nito upang makita, ngunit palagi itong wala. Kaya nalulungkot siya dahil nakalayo sa kanya si Pamela. Subalit kahit anong gawin niya, wala pa rin namang pakialam ito. Nais niya itong suyuin pero hindi niya alam kung tatagal pa ba siya sa kakasuyo dito. Samantala, habang tahimik na nakaupo si Vera sa couch, nagulat siya nang biglang tumunog ang doorbell. Napangiti siya dahil nasisiguro niyang si James ito. Nagmamadali pa siyang buksan ng pinto, ngunit ibang taong nakita niya sa labas ng pinto. Hi! Bati nito sa kanya at agad nang pumasok kahit na hindi pa naman niya sinasabi. Nice unit ha? Kamusta ka na? Paano mo nalaman nandito ako, Brian? Tanging si James ang nakakaalam sa unit na to. Mariing sabi niya kay Brian na siyang biglang dumating sa unit niya. Oh? Oo nga pala no? Paano ko nga ba nalaman? Nakakapagtaka kasi dahil di ka namin nakikita sa bahay mo at napapansin din namin na madalas umaalis si James. Tsaka namin napapansin na dito siya pumupunta. Pero wag kang mag-alala. Di ko sinabi kay Rafael na dito ka nagtatago. Nakangising sabi ni Brian sa kanya at umupo sa couch kung saan siya nakaupo kanina. Napataas gilid naman si Vera dito, lalo na sa kanyang huling sinabi. Anong ibig mong sabihin nagtatago ako?
Tila nagulat pang tumingin si Bral kay Vera at maya-may natawa sa kanyang sinabi. O bakit, hindi ba? Di ba nga kaya ka nandito dahil nagtatago ka? Lalo na sa ginagawa mo kay Pamela. Saad ni Bral. At napapailing habang nakatingin kay Vera. Napasinghap naman si Vera dahil sa sinabi nga ni Bral at tinignan to ng masama. Ano namang ginawa ko kay Pamela? Kaya nga ako nandito nananahimik muna ako at ayoko muna makitang babaeng yon. Kaya ano bang alam ko sa nangyayari sa kanya? Kung may nangyari man wala na akong pakialam. Seryosong sabi ni Vera at tinalikuran si Bral. Naglakad siya patungo sa bakanting upuan na kaharap lamang nito. Narinig pa niya na tumawa si Bral kaya't binigyan niya ito ng masamang tingin. So, you're playing innocent now? Sa tingin mo ba wala kang ginawa sa kanya like inimbita mo siya sa dati niyong rest house dalawa na isa palang patibong para mapahamak siya? Pagkatapos sinagasaan mo siya tumakas ka. Imbes na ikaw ang nasa kotse mo, isa pa sa mga tauhan mong naroon na namatay dahil sinadyang ibunggo sa poste? Tapos bigla ka nawala at nagtago dahil sa nangyari dahil baka hanapin ka ni Rafael. Tss, huwag ako, Vera. Hindi mo na kailan matatakasan kung anong nagawa mong kasalanan. Pahayag ni Bral at naging seryoso sa waling sinabi niya. Di nakapagsalita si Vera, bahagyang umiwas ang tingin kay Bral. Alam niya ang kanyang ginawa pero hindi niya akalain na ganun din kabilis malalaman itong nangyari. Isa rin yon sa dahilan kung bakit nagtago muna siya dahil talagang hahanapin siya ng mga ito at nangyari pa rin yun. Alam mo bang sobrang nagalit si Rafael sa nangyari kay Pamela kahit iba ang binilingan niya ng kanyang galit? Kundi si Albert. Isa-isang pinasabog ng mga tauhan namin ang iligal na mga laboratorio at mga kasino ni Albert, maging clubs at beer house na hawak niya. Kaya nasisiguro ako magagalit ng sobra si Albert sa ginawa ng mga tauhan namin. Kaya wag ka muna magpakita sa lalaking yon dahil baka ikaw ang balingan ng galit nito. Hayaan mo silang maghirap dalawa para matapos ang alitan sa pagitan nila. At ikaw? Pahayag ni Bral. Napatingin naman si Vera dahil sa sinabi nito at nakita niyang seryoso tong nakatingin sa kanya. Huling payo ko na lamang to sa'yo bilang pinsan mo. Itigil mo ng balak mo kay Pamela. Kalimutan mong galit sa pamilya niya para tuluyan ka ng makalaya dyan sa kulungan mo. Gagawin namin ang lahat para mapabagsak si Albert at kapag nangyari yan makakalaya ka na sa kanya. Yan lang naman ang nagpapahirap sa'yo. Ngunit ang nais ko lang ipalayaan mo rin si Pamela. Seryosong sabi ni Bral dito.